video vlog nga mga kalpa, no? Meron nga ulit pinadalang free sample sa atin na digital speedometer pang Yamaha Sniper. So bago i-release sa market to, pinapa-test sa atin to. So bali dalawa yung pinapadala nila. So pinapa-test sa atin. Tapos yung isa binibigay natin sa lucky subscribers. So kapag okay to, nire-release na agad nila sa market. So sinasabi ko muna kung ano yung mga dapat i-improve. So pag walang problema, pwede na nilang i-release. Tapos pwede ko nang ibigay sa mga subscribers natin. So kapag gusto niyo bumili, iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa. Para pagka gusto niyo umorder ng digital speedometer, ay rekta shopping na kayo. So bali bagong design pala ito ng Yamaha Sniper. So napakaganda nung unang nirelease din nila. Tapos ito bali version 2 na yung design nito mga kalpa. Tara, simulan na natin mag-unboxing ng digital speedometer. So ito, unboxing na natin siya, no? Kapag umorder kayo, ganito rin yung marireceive ninyo. So bali plug and play lang ito sa mga FI. And the moment of truth. Ayan. So, 'di ba pag bukas natin, bubble wrap tapos yung box, and meron pang styrofoam dito. Talagang safe na safe yung parcel na in-order ninyo. So, ito siya mga kalpa, oh. Ang angas. Yan, oh. Ang ganda. So, bale ito yung sa may socket pin niya. Tapos dito na sinasalpak yung body bolts. Ayan. So medyo may kabigatan din siya mga kalpa. So bali yung design nito ay ganito siya. So ito yung version 1 na design. So napanood nyo naman yan sa vlog natin. Tapos ito na yung version 2 na design nila. Ayan, parang arcade games, di ba? So ayan, oh, napakaganda mga kalpa. So dito mga kalpa, dun sa pang Sniper 150, medyo malaki yung screen niya ng konti. Dito, medyo lumiit siya. Yung sa B1 na design, talagang sakop na sakop niya yung panel. So dito, siguro nakita nung designer na masyadong malaki. So parang napapangitan silang tignan siguro, o kaya dun sa mga reviews. Kaya siguro yung panel niliitan nila. So bali yung panel niya rito, yung kanya, yung taas niya, nasa 2.5 inches na lang din. Tapos, nasa 4 inches na lang din yung haba nito. So yun nga mga kalpa, after 2 days, nakahanap na tayo ng lucky subscribers. So tol, anong location to tol? Dito tayo ngayon sa Uptown Village, Barangay Baras-Baras, Tarlac City. Ayan, sa Tarlac City. Ayan. So, time check, magna 9 PM na. So, pinuntahan talaga natin siya para maibigay itong digital speedometer na pang Yamaha Sniper 155 or Y16ZR. So, papakabit natin dun sa mekaniko. So plug and play lang ito mga kalpa, no? So pagka gusto ninyong bumili, iwan ko yung link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box, para pag kinlik nyo yan ay rekta Shopee na kayo. So ito yung napili natin. Boss, anong pangalan mo boss? RC Roy Julian, pero mas kilala ako sa Arch Pablo. Ayan, sige boss, unboxing mo na boss. Mukhang may love ako sa motor ko niyan. So ito yung digital speedometer. Ayan. Di ba yung mga kinakabit nyo nung 150? Oo. Ito bago. Oo, bago yan. Pang 155 yan. Mas modelo yan. Mas modelo to. Kumbaga sa mga motor, may version 1, version 2, version 3. Sa digital, ito yung pinaka version 2. Yung paano lang yan? Yung B1 na design niya, ito. Yun. Tapos yung magiging itsura niya, ito boss. Yun, may temperature na rin. May temperature siya sa coolant. Kung kargado yung motor mo, ma-check mo siya dito. So dito kakalagyan na nung tropa natin yung head cowling, tapos yung sa cover niya rito. So plug and play lang to sa mga nagtatanong, wala nang tatabasan na kaha or wirings. So dito tinanggal lang yung clip. Ayan. Yung tornilyo,
Meron yan dito, dalawang clip din sa baba. Tornilyo dito. Oo. Papakita natin yung mga tornilyo dito. Para pagka kayo nag-install, alam nyo yung gagawin ninyo sa mga baguhan. Isang Allen 4 na tornilyo, isang clip. Ngayon, kung nakapalit kayo ng gold bolts or ano man. Diotso niya. Oo. Tapos meron pa rito sa gitna. Mamaya natin babaklasin yan. Tatanggalin yung clip. Tapos, iba tayo sa kabila. Malaki yung ngipit na sa akin eh. Yan, may clip pa rito. Tanggalin mo rito. Yan, pagkakakuan na, hugutin nyo na yung cowling dito. Tapos ito, meron dito sakit. Nakikita nyo to. Pindutin nyo pababa. Sabay hila. Ayan, so dito tinatanggal na yung sakit. Yan. Tapos may tornilyo dito. Ayan. So, sana ganito rin sa click. Hindi, kung daw, mga ilang buwan pa. Sinata ko nung yung may-ari nito, yung sa factory. Yan, testing muna natin. Ito, dito pa. Dito ka sa likod ko. Para makita mo yung viewing angle niya. Kaya yung indicator. Oo, ano? Yun no, putangin ng pogi. Angas no. Patay mo nga. Saan yung ilaw nila? Ayan. Ilaw. Testing tayo. Yun no. Forma tol. Patay natin. Hintayin natin mamatay ito. So yan, nakita yan. Pag pindot nyo. Kaangas to. Oh. Aray, asarap. Walang gas to, saan tayo? No? Di ba walang gas? Eh galing sa biyahe no, sakto lang eh. Oo, uminit eh. Oo, minutes siya oh. So yung gas dito, accurate din siya. So yun yung oras oh. Mamaya seset natin yan. Gatol. So kahit maliwanag siya, ay nakita nyo naman, maliwanag pa rin yung one panel. Yan yung ilaw. Sobrang liwanag na niya na. Diba kitang kita pa rin. So kakalagin ulit natin, chinek lang natin kung gumagana. So dito tatanggalin na yung body bolts, dalawa. Baka magtanggal pa tayo side mirror dito. Tatanggalin natin. Sorry. So dito kailangan natin tanggalin yung side mirror. Kasi tumatama. Tumatama siya. Yan, tumatama. Kita naman, diba? Yan, tanggalin muna natin. So yan, wala na palang tatanggalin doon sa ilalim dito. Kasi sa Mio, di ba meron nakalagay? Dalawa lang pala rito. Dalawa, tatlo. Tapos sa 150, isa dito, sa gitna. Kasi wala na. Bali, hugutin mo na lang yan. Tumating tanggal. Kaso tinanggalan ko na sinasakit to. Bali, yung sa stock, dalawang tornilyo na lang yung tatanggalin. So yung tinanggalan natin yung stock panel, tapos kakabit na tong digital. Tapos baka mamaya di nila may kabit. Meron tab yan dito na maliliit, dalawa. Lock niya no? Oo. Kailangan lapat yan. Ito na Tapos, kailangan hindi mapuputol to no? Kasi once na naputol yan, vibrate yan. Tagalan. Nagigitsyo ang pag nakabit. Gawa po no? So yung kinakabit na yung tornilyo rito. Pilip ko. Pakita natin lahat para makita ninyo na plug and play siya. Sabihin nyo kasi di plug and play eh. Bash yun na naman ako. Ayan, dito kinakabit na rito. Pakita natin ha. Ayan o, plug and play yan. Ayan, pakita natin bawat detalye rito. Help na natin ito. Una yung kabit, yung huli yung tinanggal para di kayo mahirapan. Sipitan nyo. Huwag nyo nang pakaigpit ha. Pag hinigpitan nyo, huwag nang gagaling sa mukha ha. Sakto lang. Don't relax. Ayan, binalik ulit yung sa socket nya. Push hard. Ayun, narinig nyo, nag-click. Kailangan tutunog niya. Oo. Tapos ito, back into place nyo lang ito. Ito nanggal nyo ito. Pero most dito, di naman siya lalapat kasi ito eh. Nasaktukan lang. So yung tornilyo kanina, yan. So dito kahit di ko napakita yung mga ibang parte reverse, dito kasi walang naman eh. Madali na lang yun.
Kung ano yung mga pinagkakalag nyo kanina, yun lang din yung mga ikakabit ninyo. So yun, check natin. Testing ulit. Malabas agad, no? Kaangas din nung kanya nito, no? Animation. Start natin, ha. Nag-iingay nga lang tayo. Ayan, RPM. Cambio. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear. Working lahat, eh. Tapos ito yung orasan niya. Signal light to. Ay, signal light, left and right, high beam. Tapos ito yung BBA, oh. Kaso hindi pa siya lalabas, eh. Oo. Pwede yan. Ang kagandahan dito mga kalpa, yung features niya rito, yung sa coolant, ayan, no? Makikita ninyo pagka overheat na. So ito yung cool, tapos yung heat. Ayan na. Kasi wala na siyang indicator dito. Oo. Hindi nakagaya sa stock. Tapos ito yung trip. Di ba yung nakaraan na nakalagay dito yung error? Makikita rin yung error dito. Tapos ito, set natin yung orasan. Touchpad niya ito, eh. Long press. Ayun, kung nasa kita nyo na nag-click yun. So, pindot lang. Anong oras tayo ngayon? 8:14. Bali 21, no? Sabi ko pa naman kanina alas 9. Alas 8 pa lang pala. 21 plus 4. Long press lang. Pagkaya na 15 na natin, no? Tapos pag ano nyo, lalabas dyan, control nga niya. Pag gusto nyo i-delete yung trip, eh. Long press mo ulit. Tingnan mo, ayun. Oo. Long press tayo ulit, ulitin natin. Punta yan sa clock, lipat. Long press, lilipat siya sa kabila, sa minute. Long press ulit, pupunta sa odometer. Oo, sa odometer. Ayun. Pag nandun na sa control ka niya, ipindutin nyo lang ulit. Tapos back to modo. Pindut ko lang yan. O long press lang ulit. Ayun. Pagka kung i-reset nila, magre-reset naman na dyan, eh. Kapag ganyan siya. Automatic. Ngayon, check natin kung nagre-response. Yun lang, nawawala yung dito. Di ba sa stock nagsisignal light? Oo. Ayun, hindi na. Wala sa dito, no? Tapos lock natin. Nakalock. Try natin kung gagana yung key indicator. Key indicator. Ayun. Mana na. Pa. Press pa isa. Yan, gumana. Dilitaw yan, eh. Yan. Anong ibig sabihin na, Nay? Umandar yung sa key. 2. So wala siyang problema ang 5. Functional. Testing lang natin. 1, 2, 3. Kanyari lang to. At least functional siya. Nakikita natin functional siya. Diba? Di pumasok. I mean, sumandar. Diba? Ang wala lang dito yung nagbi-blink, no? Parang hazard siya, no? Yun lang wala. So mamaya magte-test ride tayo. Kabit muna natin yung sa mga headlight niya rito. So bali dito nakabit na lahat, no? So plug and play lang siya at papakita ulit natin, no? Tol, pasuyo nga ako ng ilaw, tol. Patayin mo, tol. Gatol. Gwapo, tol, oh. Kangas. Dito talaga ako nangasan sa color combination niya, no? Yung pagka-gradient yung pagka-gradient ng orange na yellow. Kasi kung makita ninyo sa mga thumbnail natin, puro orange tsaka blue-green yung ginagamit natin. So, dati gumagamit kasi ako ng kulay na ganito. Nangangasan ako sa kulay nito. Kaporma, no? Kangas, no? So, hintayin nyo yung pang-click. Merong ilalabas na ganito. So, kinausap na ako. Ito yung gusto kong i-release nila sa click. Yung may coolant indicator. So, napakalaking bagay nito lalo na pagkargado. So, ito yung sa neutral. Ulitin ko, clock. Yung RPM. Tapos yung sa gear niya, trip, tsaka odo. Nandito rin yung check engine. Tapos fuel gauge.
Ayan, so 14,000 yung RPM niya rito, tapos speedo. So nasa taas na yung ibang key function niya rito, yung mga nakalagay dito sa taas, no. Tol, pwede na tayo mag-test ride, no? Oo, test Kahit ikot-ikot lang dyan para mapakita natin. So yun mga kalpa, magte-test ride muna tayo rito. Ayan, sakay tayo dito sa motor. Ikot-ikot lang naman tayo rito eh. Kaya hindi na tayo mag-helmet. Ano lang to, village lang. Tara, test. Ay na, binuklat siya. So ito yung point of view pagka nag-drive kayo. Ay, mali. Guys, ako na masyadong tayo. Kahit mag-ingay tayo pwede. High beam mo nga to, high beam. Signal light. Left and right. Ayun yung BBA niya, nakita ko. Oo nga, na-working din yung PBA. Baka maligaw tayo. Kaya nga ikot na tayo dito eh. Kawalikot tala, malalaglag tayong dalawa loko. Hindi mo kabisado hunting nito. Accurate, no? Accurate. Bali magkakalibrate pa naman yan kapag once na ano na nagamit. Alright. Okay, center stand mo muna dito. So yun, nakita nyo naman, kung siya working lahat. Oh, pwedeng bumomba. Yan, okay na. Kasi baka may natutulog na. So yun mga kalpa, napakaganda ng digital speedometer na to. So bali dalawa pa lang yung may ganito sa Tarlac. Yung isa na taga Matatalife, tsaka yung taga dito. So napaka-pogi mga kalpa, parang pang racing, no? Napakalupit. Para sa akin ito yung pinakamagandang design nila sa lahat na nirelease nila. Para sa akin, ha. Sa ano naman, double bubble wrap. Oo. Isang week, bigyan mo na. Oo. Tsaka yung color combination niya hindi masakit sa mata eh. Hindi mo mapagalat ang yung parang baduy gano'n. Talagang malamig siya sa mata eh. Tignan niyo. Dito mapansin niyo rito, may white. Normal lang yan kasi sa RPM to eh. Tas 'di ba red? Yan yung pinaka tawag dito. Naglilimit na siya do, 'di ba? RPM limit. Oo. Kasi itong mga to, talagang yan yung hinighlight na kulay pati dito sa clock. Kasi pagka maliwanag, talagang makikita mo siya. Tapos dito sa fuel indicator, dilaw. Ganyan talaga yung color symbol niya. Tapos sa fuel gauge, so makita nyo naman pag full bar yan, puti. Dito, pagka red, yan makita nyo low na. So the best yung ginawa nila rito. Tapos yung neutral, talagang green naman yung logo nila eh. Yung color ng logo. Tapos yung coolant, ayan. So ito nakita nyo naman, umaakyat na yung coolant nya, yung temperature. Ibig sabihin, working siya, gumagana. Oh. Tapos ito yung trip, tsaka yung odo, yan gumana na siya. Diba? Ayos. Dito talaga ako naangasan sa color gradient nya dito sa bandang baba. Parang pang racing kasi yung design niya eh. Tapos yung sa gear, simple lang yung design niya rito. May lining na dalawa, tapos pinalakihan ng konti yung lining na blue. And then yung number ng gearings, ayos, panalo. Tapos makita nyo pa rito sa taas, talagang dinagdagan nila ng detalye. May lining pa na yellow. So mapansin niyo rito, manipis, tapos biglang lumalaki, biglang nipis din, no? Napakaangas. Dito sa baba hindi na nila dinagdagan ng design eh. Talagang simple lang yung datingan niya. Talagang aesthetic yung datingan, tsaka napakaangas, pang
naman siya, no? Talagang modern era, no? Yung ganitong Okay design. na, oh. Gwapo. Simple pero may dating talaga. So pag malayuan, ganyan yung itsura niya, oh. Alam mo na. Talagang halatang halata mo siya. So doon sa stock wala siyang coolant indicator, no? Wala rin. Same lang po sa kanila. Kasi baka magtaka sila kung bakit mahal. Ito kasi yung binabayaran nyo rito, yung quality tsaka yung features niya, mga kalpa. Napakaangas. So dito baka magtaka kayo, meron ding battery indicator to, mga kalpa. Nandito lang din sa taas yan. Dito, So, Dito mo siya makikita. Nanda rito. Dito, no? Ayun. Ayun, no? Same do sa... May ABS, auto start, tapos ano yung nasa kwan sa taas? Ano na yung nandito? Oil. Oil yan, no? May langis din, no? Kangas. Ayan, ito si Kalpa na kasi natin nagsundo. Ayan. Kalpa, ano yung masasabi mo? Pogi. Ay, dami. Para ka nasa arcade. Angas, no? Parang arawan eh. Start natin. Tinest na rin namin, working sa lahat. Ini par temperature rin eh. Oo. Tapos gas. Ngayon hindi pa magbayo na mo. Yung controls. Patsaya kasi mag-reset ka galing trip A. Bahala kayo dyan, di ko kayo maintindihan. Basta ako pinaliwanag ko na kanina. Tagalog tayo eh. Sila Kapampangan. Kasi nakaano ka na eh. Kaya na-reset na yung auto, di mo na ma-reset. Test ride mo muna, Kalpa. Ayan, tignan natin yung reaction niya rito, tsaka yung review niya na rin, yung para sa kanya. So ito, baka sabihin nila tol, scripted. Tol, no? Ayan, Kalpa, ano yung masasabi mo? Yung bibihin niya nandito. Oo. Pula. Ito. Ano yung kanya, masasabi mo sa panel? Maganda, parang naka-big bike na panel. Parang ganun yung setup, no? Yung new gen, no? Para siyang R1. Tsaka yung sa kanya, sa RPM, ano yung responsive siya? Responsive, pagka binira mo, gaganon din. Oo. Tapos bumababa din. Ito kanina kasi binomba-bomba namin. Talagang, di ba akyat yun pag ako, di ba, iinit? Pinaka minimum ano na yan, operating temp. Pero pagka marimlay, pagka malamig, mababa. Oo. Mid. Pero bababa para sigurado yan pag sa tumatakbo na. Kasi alam mo naman sa akin ng mga S155, malipis sa radiator, kaya medyo mainit ang operating temp. Hindi, mabilis talaga uminit yan. Ayun, ano yung kwan mo dyan? Full review mo kung sakali. Yung kwan mo, yung opinion mo talaga. Kung ano? Oo. Mapicturean yung mukha, tignan mo naman, no? 10 out of 10. Ayun naman tayo pa. Maganda, no? Maganda. Tapos, mas maganda pa sa personal kaysa sa camera. Oo. Kasi iba yung itsura niya, no? Makikita mo yung kulay niya sa personal. Oo. Kasi doon sa loob, sobrang liwanag na eh. Kitang-kita talaga eh. Tapos sinipar, mga tingkang mirror dito pa rin lang. Feeling ko rito kaya maliit yung panel niya kasi maraming electronic na nakakabit. Kasi may keyless eh. Oo. 'Di ba? Compare mo dun sa Disusi, medyo malaki. Kaya doon sila bumawi sa space. Hindi na makakuha si Kalpa natin. Oh. Oh, sana. Tal. Pogi. Tal, di niya nakabit yung cellphone niya, kaka-picture. Hindi matutulog ito, naiwala ka. Dano mawawashing yata bukas to ah. Si Billy nag-washing eh. Kung nga, iba yung kanya sa no? Iba. Sa personal, mas makikita. Tignan ninyo yung sa sa camera. Mo yun sa personal. Oo, iba yung kanya. O, diba, oh. Delang off natin yung kwan. Yun siya. Nag-iba yung kanya eh. Sa personal, mas makikita mo yung kulay. Oh. Ito may parang 3D effect siya. Sa camera, hindi mo makikita. So ito meron tayong hindi napansin dito sa features niya. So may napansin kasi kami rito kapag maliwanag, yung brightness niya tumataas. Tapos pagka gabi, nagdidim siya. So ito i-flashlight natin. Ayan, biglang liliwanag.
Ayun o, lumiwanag ko kita sa camera. Ito yung kanya sensor niya, no? Yung Tatakpan maliit ko na ulit, yan. Didilim yan. Hindi, tatakpan ko yung sensor. Dumilim, di ba? Oo, dumilim. Hindi mo yan. Tapos tignan mo Unti-unti lalakas yan. Ayun o, Oo nga, no? lumiliwanag. Lumiliwanag, no? Tatakpan ko ulit. Didim yan ulit. Ayun o, nagdim siya, di ba? Lumabo. So, ibig sabihin doon sa 150, may ganito rin, no? Meron din yun. Ito yun, bali. May malit dito. Oo, ito yan, no? May malit. Yan. Ito nga yung sensor niya. Ayan. Ayun, no? Testing din natin to. Okay lang. Kaya, yan Tilis mo muna. Yan yung hindi na, yan ang naka-activate yung dimming niya. Yung auto, parang to cellphone eh. May siya. May sensor, no? Ayun nagdidim mo. Oo nga, Nagdidim mo. Tapos pagka Biglang liliwanag no? ulit. Hindi lang masyado kita siguro sa camera, pero kung sa personal yung makikita, halatang halata. Oo. Ayun nagdidim mo. Para at least kung nila, no? Ito dito. Ang pinaka main purpose kasi sigurado na ito, pagka nagdadrive ka ng gabi, Oo. para hindi nakakasilaw. Tsaka ito yung error, no? Baka magtaka kayo, walang error. Yung error 1, yan yung sa battery niya, no? Battery, tsaka yung, ayan, wala yung niya. Sa kulan. So ulitin ko sa Sniper 1552 ha. Tol, ano ba yung pinagkaiba ng 155? Di ba Y15ZR sila, no? Para hindi sila malito, no? 150, yung 150 Y15ZR. Kasi itong 155 Y16ZR to. ayan, so ito medyo malaki lang yung screen nung 150 compare mo dun sa 155. Tablet versus cellphone. Maraming salamat pala kay Moto Review TV sa pagkabit ng gauge ng Sniper 155 at maraming salamat din kay Double Bubble Wrap. Sana bigyan nyo pa si Moto Review TV ng maraming stock para mas marami siyang matulungan ng mga rider na katulad namin. Score ko dito sa panel gauge niya 10 out of 10. Parang ang naka big bike. Yun. So kung gusto niyo umorder, sulit siya. Kung gusto niyo umorder, responsive yung speed meter na to. Tinesting ko na kanina, lahat naman functioning. Tapos meron pa siyang additional na dun sa temp gauge. Ayun, kung gusto niyo umorder, order lang kayo sa TikTok shop ni Double Bubble Tap. Tsaka sa Shopee, boss. Tsaka sa Shopee. Ayan. Boss, thank you. Thank you. So yun, last part na to. Mga kalpa, baka may gusto kayong i-shoutout. Sino mauna? Sa lahat ng URC. Yan. Nanaan mo pa ako. Ikaw, kalpa. Shoutout sa lahat ng mga rider namin. May shop din ako sa Shopee, ZDJ Sticker Shop. Hi, sticker. Business mo. May stickers. Ayan. Siya pala yung mga nagko-customize sa mga sticker. Ayan, pakita mo yung motor. So ayan, nakakwentuhan kasi natin kanina eh. Ikaw, wala na, yun lang yung sa shoutout nyo. Ako sana di madagdagan yung chicks ko. Ay mga misis nyo, shoutout nyo. So yun, ulitin natin, pang 155 to, yun naman pang 150. So yun lang, dito na nga magtatapos yung video vlog natin sa unboxing, installation, tsaka pamamahagi ng digital speedometer. So 1 of 1 pa lang to sa Tarlac, sila pa lang yung meron kasi katulad nga ng sinabi ko sa inyo bago i-release to sa market, pinapatest muna sa atin. So yan, available na yan sa Shopee tsaka sa TikTok. So orderin nyo na. Yan, subscribe na kayo mga kalpa. Thanks for watching.